Kahapon sinamahan namin ang ina ni Rayan papunta sa Quezon City Hall. Umaasa silang makakakuha ng pinansyal na tulong mula sa Mayor's Office. Bali, pinansyal lang hinihingi nyo sa ngayon. Ayun. O sige po, pagkano gagawa na lang muna tayo ng sulat, ha? Nakatanggap ng 2,000 piso si Aling Carmen. Maliit na halaga kung ikukumpara sa mahigit 30,000 pisong pangangailangan nila. So ngayon, pwede na lang kita bigyan na ibang referral. Alam po ito sa Wednesday, ha? Ayon sa Philippine Society of Orphan Disorders o PSOD, isang non-government organization na tumutulong sa mga taong may rare disease, hindi sapat ang atensyong ibinibigay ng pamahalaan sa mga nagtataglay ng mga kakaibang sakit sa bansa. Sa kanilang tala, 200 katao sa bansa nagtataglay ng mga iba't ibang uri ng rare disease. Pero hindi kumpletong datos na ito dahil marami pang kaso ang hindi na ipagbibigay alam. Pag may rare disease, dahil nga sa rarity ng sakit nila at saka sa nature ng sakit nila, lifelong, debilitating, in effect, costly yung treatment. So, syempre, naunawaan natin na maunti ang resources ng ating gobyerno. Aminado naman ng Department of Health na wala silang programa na tututok talaga sa mga kaso ng rare diseases. Pinaka-nearest na programa ng Department of Health para sa rare diseases ay nakapaloob sa newborn screening. Kaya lang, mula nung nag-umpisa tayo ng newborn screening, hindi ganong kataas yung ating coverage. Noong 2009, ipinanukala sa Senado ang Senate Bill 2042 o ang Rare Disease Act. Naglalayon itong maglaan ng pondo at bumuo ng programa upang agad matukoy at mabilis na malunasan ang mga kaso ng rare disease sa bansa. Sa Kongreso may ipinanukalang batas din na nakasentro sa pagtulong sa mga may rare diseases, ang House Bill 392. 2 taon na nakakalipas mula nang ipanukala mga batas na ito, pero hanggang ngayon nakabinbin pa rin ang mga nasabing bill. Nagbibigay siya ng insentibo sa mga to encourage research into these kinds of diseases at pagde-develop rin ng mga droga o gamot na tutulong sa mga sakit o yung rare diseases. Kung ikukumpara sa ibang nagtataglay ng rare disease, ibang naging kapalaran ni Dicoy. Nagtataglay siya ng tinatawag na Pompe disease. Isa itong sakit kung saan unti-unting nasisira mga muscle sa katawan ng tinatamaan nito. Pinalad siyang makasali sa isang experimental therapy ng isang kumpanya sa Amerika 5 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang pagbibigay nila ng gamot kay Dicoy. Ang nakakalungkot sa sitwasyon ng bansa natin is walang masyadong tumutulong sa mga tao na merong pambihirang sakit or may rare disease. Kasi nga wala masyadong may alam tungkol dito. Sinusubukan din ng PSOD na humingi ng tulong mula sa Department of Health para mabigyan ng tulong pinansyal at medikal ang ilang batang may rare disease. Institute of Human Genetics, PSOD at saka ang Department of Health through NCPAM, nagmowa sila para sa isang Rare Disease Access Program or grant. May delay lang sa release ng grant. Siguro pinag-iisipang mabuti ng government kung kasi ilan nga lang yung makikinabang sa maliit na resources. Kailangan i-prioritize natin ang mga public health concerns sa ating bansa. Hindi natin titignan yung mga tao titignan natin bilang statistics. Hindi dapat. Pagdating sa kalusugan, pagdating sa buhay ng tao, dapat titignan natin pantay-pantay. Bawat mamamayan may karapatang mabuhay ng malusog at malayo sa sakit. Subalit hanggang kulang sa mga programang gobyerno na tutulong at tutugon sa pangangailangan ng mga gaya nilang may mga hindi pangkaraniwang sakit. Hindi pa rin ganap na malulunasan at mapapawi ang sakit na kanilang nararamdaman. Ako si Jiga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.
mawala ng anak. Napakasakit. Siya lang ang inaasahan ng mga kapatid niya. Nawawala pa.